So guys, nandito ulit tayo sa airport and we're going to Boracay. We're now here in Boracay, Caticlan Airport. So from here 1 hour pa yung biyahe. Kunin ko muna yung gamit ko. Huling pumunta ako dito 2020 ata o 2021 or 2022. Tapos parang hindi pa ganito yung itsura nung airport dito sa Caticlan. Nag-book pala ako ng Southwest Tours papuntang Boracay Island mismo galing ditong Caticlan. Kasi syempre ayoko na ng mahassle. Kaya yan, from Caticlan Airport, dire-diretso na ako. Hanapin ko lang yung Southwest Tours. Sa akin, pati yung yak na sasakyan or yung boat na sasakyan, covered na rin doon. Kung gusto niyo i-book yung book niyo sa Klook, you can use my promo code Jerimon Klook for discounts. Okay? So nakasakay na tayo ng Roro guys, and mga 10 minutes lang yung biyahe from here papuntang Boracay Island. Yan, so nandito tayo ngayon sa hotel and dito ako nag-check-in ngayon sa Canyon Cove dito sa station dito. So yan, magpi-pre-check-in pa lang tayo kasi maaga pa. So yun na nga, 3 PM pa yung check-in time, kaya mag-aantay pa ako dito. Pero nagugutom na kasi ako. Alam mo, good thing dito sa hotel na to, within the area lang siya ng Station B. So pagbaba ko ng lobby, nandun na yung Station B. Marami na makakainan doon. Ang gagawin ko, mag-check out na muna ako ng kakainan doon, and then balik na lang ulit ako dito pag 3 o'clock na para makakain ako tapos pahinga. Kasi medyo ang init. Since 3 PM pa yung check-in namin sa hotel, naggala-gala muna ako dito sa baba ng, well, hotel. Kasi within Station B lang to, and merong mini mall sa baba ng hotel. Ito, shops at Station B. So, halo-halo na to. Merong mga, yan, may denim hub. Tapos meron ditong Speedo. Tapos may mga World Balance pa doon. Tapos kompleto na dito actually. Meron ding Mercury Drug. Saka mga David Salon, coffee shop, meron na rin. So yan, shops at Station D. Tapos sa taas meron department store. Tapos may mga kain na rin dito. May mga food court na may frutas, may Belgian waffles, Balay Inasal, Grab Food Hall. Kompleto na. Okay. So, kakain na muna ako tapos baka magpa-pedicure ako kasi ang haba nung kuko sa paa, hindi ko na napalinis bago ako umalis ng lipa. Okay. Kumain muna ako dito sa Balay Inasal kasi gugutom na talaga ako. Naninibago ako sa mainit na travel kasi usually yung mga travel ko nitong mga, well, since last year, puro sa mga malalamig na lugar. Nag-Japan ako. Ay hindi, mainit pala yung Bangkok at saka yung Vietnam medyo mainit pero hindi gantong kainit. Tapos yung mga recent travel ko, malamig. Taiwan, Hong Kong, tapos Korea, sobrang lamig. Tapos biglang ang init dito. So medyo nakakapanibago. Pero breath of fresh air din kasi namiss ko yung Boracay. Ang tagal na nung huling balik ko dito. Parang 2022 pa katulad sabi ko kanina. And before kasi yun, since 2011 or 2012, taon-taon kaming nandito. Kasi sumasali kami nung Boracay Skyathon. Every year yun. Tapos nung time na hindi na kami sumasali, naging panata na lang namin na kaming magtotropa. Pupunta kami dito every April or May. Parang 2 years ata akong hindi nakasama sa Boracay. So ngayon yung comeback ko. So yun. Dito ako ngayon sa Canyon Cove and welcome to Boracay ulit. Ito na yung food. Pork barbecue in order ko. Kanina kasi parang gusto ko ilitsong kawali kaso sobrang marami daw yung serving nun.
Eh sabi ko ito na lang pork barbecue para at least good for one lang. Masarap. Medyo pricey lang. Kasi nasa 400 pesos. So. Pero okay naman. Yeah. So nakapag-check-in na kami sa hotel 3 p.m. Papakita ko sa inyo mamaya yung room, pero kasi umalis kami agad. Since meron kaming habuling dinner dito sa Station 1 tayo, say no. Station 1 sa Amba. Papunta na kami doon ngayon. Ito yung mga kasama ko. Yan, sila Finding Gia ulit. Hello. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Nakapanood ko lang nun eh. Saka si Zane. Yan, at ang kanyang piluka. Are you happy? There. Mimit namin sila Yuri at saka sila Kay doon, pati sila Rodel. Salamat. Yeah, dito na kami. Ay, yung bayad. 100 lang yung binayaran namin galing doon sa hotel. Kasi malapit lang. Dito kami dadaan. Dito tayo dadaan? Dito daw, may daan ba? Ayan, dito. Oh. May lagusan dito papunta sa Biringan City. Yan na, nakikita ko ng beach. So, dito kami ngayon sa ito Pan de Boracay. Yan. Since mahilig ako sa tinapay, bumili na ako ng mga kababayan. Tapos sila Kay, mag-celebrate kasi kami ng birthday ni Rodel ngayon. So binili na namin din siya ng cake. Itong sunset. Yan. Meron sila yung maliit 500, yung malaki 800. Yan, dito na kami magdi-dinner sa Chocolateria Artisanal Cafe. Mga champurado, yung mga presyo medyo mahal. Medyo mahal yung mga presyo, pero sana masarap para naman worth it. Naalala ko dati nung unang punta ko dito sa Boracay, siguro 2011 at saka nung mga sumunod na unang taon, 2011, 2012, hindi mo ako mapapakain sa ganito. Undox lang ako, manginasal, yung mga mura lang. And nakakatuwa na kasi hindi ko inaasahan na dadating ako sa panahon na ganito, na nakakain ako sa mga medyo mamahalin na kainan nang hindi ko masyadong pinoproblema. Kasi syempre, nakapag-ipon-ipon naman na tayo, and, may iba na tayong priorities na mga gastusin. So dati kasi mahilig ako sa mga material na bagay. Ngayon wala na ako masyado binibili, kaya mas marami akong nagiging budget pag nagta-travel. So yan, kain na kami. Ito na yung food ko. Gourmet tinapa na may sinangag. Bagnet sisig. Ang tawag dyan? Haligi. Tapos tinapa pag tuyo, spicy tuyo. Baby back ribs. Risotto. Kung ano man yun. Ayan. Ito wala. Hindi siya kakain. May pa-surprise sila sa birthday ko. Ako yung pinag-pump nila ng balloon. Good morning. So, nandito natin ngayon dito sa Boracay, and dito pa rin tayo sa Canyon Cove. Ang medyo late na kami nakauwi kagabi kasi sobrang nag-enjoy ko yung magkwentuhan. Di ko na nga na video eh. Tapos napainom din kami ng konti, pero hindi naman malala. Ngayon naninibago yung katawan ko sa panahon, kaya kagabi bago ako matulog medyo dumugo yung ilong ko. Itong part na to parang may sugat sa loob. Kaya tapos ngayon parang medyo may sipon-sipon ako, pero I think mawawala naman na ito mamaya. Magbe-breakfast ako dito ngayon sa Canyon Cove. Dito sa breakfast buffet nila. Ito yung mga food. So,
medyo konti lang yung choices. Nag-expect ako na merong mga bacon, mga longganisa, pero nandito lang, medyo na-late din naman ako, pero ito lang yung nandito. May bangus, ham, tapos omelette, may string beans din, tapos may mga tinapay. Nag-crave pa naman ako sa champurrado. Anong oras na? 10 o'clock. After to maliligo lang ako, tapos magkikita-kitsa lang ulit kami sa labas na kami magla-lunch. Parang nag-crave ako sa champurrado, kasi mag-champurrado. It's time to enjoy the sun later and the beach. Magsusuot na ako ng shorts na pang beach talaga. Kasi kahapon magsiswimming sana ako, kaso ang suot kong shorts cotton, so hindi ubra, mahirap matuyo. At ngayon magpapang beach na talaga yung suotin ko. Okay, bye. Lunchtime na guys, and papunta tayo ng D-Mall. Doon na tayo kakain, kasabay natin sila Rodel. Alis na ako dito sa hotel. May free shuttle service sila papunta doon sa D-Mall. So may mga schedules lang. So better check nyo na lang doon sa kanilang reception. Pero kung ayaw nyo mag-shuttle service, pwede naman kayong mag-tricycle. Parang 100 pesos ata papuntang D-Mall. So yun. Kung ano na lang yung mas available, yun yung kukunin ko ngayon. Kasi baka nag-aantay na sila doon. See you in a bit. Bye! Ito yung mahirap pagka mag-isa ka lang nag-solo travel. Kuya, dadaan kayo hindi mall? Opo. Yeah. Mag-aabang ka talaga ng magsasakyan na may kasabay ka. Kasi pag mag-isa ka lang, mahal ang babayaran. Medyo may karamihan ako sa mga tao. Saturday kasi siguro. Kaya ganito. Anyway, hinahanap ko yung Ole. Nandito lang daw yung sa may D-Mall. Ano ba yung Ole? Yan na. Ole. Nandun nata sila sa loob. Yan, kakagaling ko lang ulit ng hotel. Dito ako dumaan sa likod nila para makapunta sa main beach. Meron daw kasing daan dito. So, hindi ko actually alam kung ano pumunta doon. Pero sinundan ko lang yung road. Hindi ko alam kung maliligaw ba ako, ano. Pero feeling ko malapit na ako sa main beach. Ito na. Grabing ka-low tide. And nasa pinakadulo pala ng beach yung labas nitong daan sa likod ng Canyon Resort. Yan. Pupuntahan ko sila sa Amba. Medyo malayo pa, nandun pa yun. Nagme-message sila. Bago ako nakarating dito, dinaanan ko pa yung 4 Points by Sheraton na hotel. So yan guys, welcome sa day 3 natin dito sa Boracay. And pasensya na kayo, hindi ako masyadong nakakapag-vlog kasi wala namang masyado nangyayari sa buhay ko dito. Tulog lang ako ng tulog. Lalabas lang ako ng mga 9 o'clock para mag-buffet, tapos tutulog ulit ako. Tapos 1 o'clock na yung talagang labas ko sa beach. Kaya prepares lang yung napupunta ko kasi gusto ko lang talaga mag-relax dito at ma-enjoy naman yung beach. Ayoko masyadong ma-pressure sa pagko-content. So yan, naki-hitch in muna ako kila Insane World sa kay Finding Gia. Prepares kami nagbablog dito. Prepares kami nagbablog dito. Shucks. Saan napunta yung microphone ko? Naiwan ko ata sa hotel. Ay hindi, dito ata sa bag ko.
Anyway, mag-check-in lang sila dito sa Enan Garden Resort. Ako dun ako sa Commander Suites naka-check-in for my last 3 days. So yun, maya na lang ulit. Bye. Dito kami ngayon sa Pig Out. Ito yung menu niya. Meron silang mga steak dito. Yan. Vodka fish and chips now. Akala ko kanina, 750 yung isang serving. 100 grams lang pala yun. Tapos, ang isang serving umabot kasi ng mga 900 grams to 1 kilo daw. So, 750 times 100, times 10. So, mga nasa 7.5 yung isang order. Hindi ko kaya. Hindi kaya ng pagsensya kung gumasis ng ganyong kamahal para sa pagkain. Mukha namang masarap ka, so yun, ayoko. Okay na ako doon. Kaya ano na lang ako, steak and fries. Kakain ka na dito. Sabi nila nakakain na daw ako dito, pero Kakain ka to dito kaya kapakita ka evidence. hindi ko maalalang kumain na ako dito. Eh kung okay naman sa kanya. Meron mga smoked salmon din, ganyan. Kaso parang hindi ko naman trip. Kakatapos lang natin mag-lunch guys and no oras na 4 o'clock, so best time to check in dito sa next hotel ko, which is ito, Commander Suites de Boracay. So, dito ako magstay for the next 2 or 3 days kung di ako nagkakamali, hanggang 7 5, 6, 7, so 3 days ako dito. And yun, check in muna ako and then baka mag-work muna ako bago umalis ulit mamaya. Okay, pakita ko sa inyo yung room. So, ito yung room natin. Medyo may kaliitan. Tingin ko queen size bed to. Tapos may TV. May papayong sila. May lamesa dyan. Tapos may malaking full size mirror dito. May water bottle na rin dito kasama ng electric kettle. Tapos yung water dispenser nasa labas. Mag-refill ka na lang ng tubig doon. Tapos yung cabinet sila, ito yung laman. May mga bathrobes at saka vault. And then, meron din silang mini refrigerator. Ay mabuksan. May mini refrigerator sila dyan. At saka, yan. Mga cups. Wala silang free coffee. Check naman natin yung banyo. Yung banyo nila, medyo maliit lang din. Maliit na banyo. May bidet naman yung toilet nila. Kasi nandun na yung mga amenities. Meron ng mga towels, toothbrush, tapos hand wash, body lotion, mirror dito. Tapos yung main shower area nila. Pwedeng rain shower, pwede ring regular shower. Tapos may mga body wash na rin dyan, conditioner and shampoo. Medyo may kaliitan yung mga rooms dito sa Commander Suites. Parang nasa 17 square meters lang ata to, kung hindi ako nagkakamali. Pero kasi budget hotel lang to, kaya okay na rin. Magkano bang book ko dito? Parang 1.8 ata or 1.9 per night. Or 2,000. Parang hindi ko na alam. Basta nagre-range lang siya sa ganung cost. Malapit lang dito sa beach. So, konting lakad lang nasa beachfront ka na. Yun yung isa sa mga reasons kung ba't ako dito nag-book. Sa Agoda ko pala na-book to. And kung gusto nyo din mag-book sa Agoda ng mga hotels, gamitin nyo yung promo code ko na AgodaJ. All caps yun dapat ha. Ang pag-claim ng codes, punta muna kayo doon sa Deals tab. Kung makikita nyo dito, pakita ko sa inyo kung paano ha. So, yan. Dito may Deals tab yung gitnang yan. Click nyo lang yan. Tapos, type nyo dyan. AgodaJ, all caps dapat. Syempre, na-claim ko na yung code ko kaya hindi na siya mag-a-appear dito. Yan, pag na-type nyo na, pindot nyo lang yung check.
Ayun. Ay, na-claim ko pa siya dito. Claim, coupon successfully collected. Tapos, pag mag-check out na kayo ng room, tapos magbabayad na kayo, piliin nyo lang yung promo code ko na AgodaJ. Okay? So, there. Pahinga muna ako dito saglit and then labas na ulit siguro mga 5:30 after 2 hours. Hindi man heavy yung lunch namin pero parang steak kasi. Ang tito mong trentahin ay medyo parang na high blood. Kaya papahinga muna ako saglit. Tapos mamaya labas kami 5:30 for the sunset. Okay? See you later guys. Bye-bye. Hindi na rin ako nakapahinga kasi tinatawagan na nila ako. Punta na daw ako sa Chachas para makapag-champurado na. Ito na sila. May champurado dyan? Kaya magchachampurado ako. Ube lang? Oo. Walang yung regular lang champurado? Yung sa Commander Suites po sa umaga. Masarap ba? Oo, nasarap na ako. Magdi-dessert lang kami. Sige na nga, try na nga natin itong to. Okay mo na. Ube champurado. Subukan na natin. Sama ng chachas. Ha? Kaka-post ko lang nung ube champurado. Ni-restore na nila. Ay, wow. Tikman natin. Sarap. Hindi ko akalain. Masarap nga. Sarap nga. Patikman mo na sa akin. Masarap. Ayaw ko pa nung una, tapos masarap pa na. Parang kakanin, no? Parang lasang kakanin. Sarap. Mas gusto ko to kaysa... Kakanin naman. Well, oo. Pala kakanin. Merienda. Mas gusto ko to kaysa sa regular na champurado. Yeah, kain muna kami. So yun guys. Pabalik tayo ng hotel. Kumain na kami ng dinner. Merienda. Yung ube champurado na masarap. Pero I think after nun, baka hindi na kayo mag-dinner. Kasi mga busog pa. So ngayon wala. Stroll lang ako dito sa beachfront. Wala din naman masyado na makikita kasi Alam mo na yun, di ba, Ben? wala, nakailang balik na rin kasi ako dito kaya parang hindi na ako masyado naghahanap ng mga pupuntahan. Hindi rin naman ako masyado nagugutom. Pasensya na kayo guys kasi halos wala kayong makukuha sa mga vlog ko dito sa Boracay. Kasi super chill ko lang dito. Ayokong i-stress yung sarili ko masyado. So parang natulog lang ako na natulog dito sa Boracay. Tulog, kakain, lalabas saglit, tapos tulog ulit. Yan. Trentahin moments. Ay, meron pala ditong bilihan ng mga sapatos. Hindi pala sapatos, mga pang swimming. Mga beach attire or beach outfits lang. Balik na tayo sa hotel. Inisip ko bukas, gising ako na maaga para mag-jogging. Kaso parang tinatamad ako. Parang mahirap kasi mag-jogging ng nakasapatos. Papasok lang sapatos yung buhangin. Bahala na. Alam niyo, na-realize ko, kaka-solo travel ko, hindi na ako sanay mag-travel ng may kasama. Ano na lang. So, may kasama ako, parang naninibago ako. Pero kasi, pagka solo travel ka, medyo awkward sumali sa mga activities. Like dito sa Boracay, ang dami kasing pwedeng activities na gawin dito. Hindi ako makasali kasi mag-isa lang ako. Medyo na-awkward ako. Pero pagdating doon sa pag-manage yung schedule ko, parang minsan naninibago ako na may nag-aantay sa akin. May schedule kami, dapat sabay-sabay kami ganito. Anyway, malapit na ako. Baka lumagpas na naman ako nito, ha. Nandito na ulit ako sa hotel and medyo nakakapanibago kasi dati
kami ng mga kasama ko, lagi kaming gabi na umuwi. Nung mga unang punta ko dito sa Boracay, sila rin naman yung mga kasama ko eh. Lagi kaming gabi na umuwi, 11 o'clock, 12 o'clock. Tapos itong mga nakaraang taon, paaga ng paaga yung uwi namin. Parang natatapos yung araw namin ng 7 o'clock, 8 o'clock. Ngayon, ano oras pa lang 7 o'clock pa lang na, ano na kami, let's call it a day na. So, yun, well, at least mas maraming time para makapagpahinga. And kanina rin kasi medyo mababa na yung energy ko. Kaya sabi ko, sige, pahinga na rin. And yun, mag-work lang ako dito. Tapos, day 5 na natin sa Boracay. Last day natin tomorrow. So, yun. Sana makapag-jogging ako or magte-treadmill ako. Promise. Hindi sana. Magte-treadmill ako or tatakbo ako bukas. Okay? See you tomorrow. Bye-bye. Hello guys, good morning. So, actually good afternoon na kasi past 12 na. Punta tayo ngayon sa beachfront. Magla-lunch na tayo. Nag-work lang ako ngayong umaga. And then, yun, lunch kami. Tapos mag-workout ako mamaya ng konti. Tapos sunset. Okay, tara. Isa talaga ito sa mga pinaka-chill ko na Boracay trip. Kasi as in, wala lang. Kung kailan ko lang gustong lumabas, saka lang ko lalabas. Tapos, basta, wala masyado activities. Mag-aabang lang ako ng sunset mamaya. Relaxing. Pagka wala kang iniisip na kung ano, nung hinahabol na oras. Sa peri-peri lang kami magla-lunch ngayon. Hindi naman na kami maghanap ng makakainan. Malapit lang to sa hotel. Siguro mga 250 meters. Hello. Hello. Yan. So, mga 4:30 na. And, tatakbo sana ako kaso, naiwan ko pala yung earphones ko. Hindi ako makafocus sa pagtakbo ko at saka sa pag-workout pag wala yung earphones. O baka tinatamad lang talaga ako. Pero hindi. Yun talaga yung reason kasi nasanay ako ng may earphones pagka nag-exercise. Eh wala akong earphones. Wala din naman akong tatakbuhan dito. Yung treadmill lang yun. Nakabis na nga ako eh. Ano ba? Tatakbo ba ako? Wag na lang siguro. Antayin ko na lang siguro yung sunset sa beach. Tapos, yun na. Tapos na ang aking day 5 or day 4 sa Boracay. Ang aking super relax Boracay trip ever. So, yun. Tapos doon na rin ako mag-dinner. Hindi na daw lalabas sila sa inyo kasi magpapahinga daw sila. So, ako na lang pupunta doon. Mag-abang lang ako sunset. Tapos, walang chill-chill. Siguro ako. Mango Graham shake habang nag-chill sa sa beach. Hindi na rin ako maliligo. Every once in a while, maganda rin pala itong may gantong moment sa travel mo. Kasi usually mga travels ko sobrang jam-pack. Nakakapagod na laging nagmamadali sa mga tours. May nahabol na oras. Kahit nandito ako sa Boracay tapos madalas nasa hotel lang ako, parang parang okay lang kasi hindi naman palaging ganito sa araw-araw nating buhay na may time na mag-chill ka lang, wala kang distractions. I would suggest na kung may panahon kayo, kung may time kayo to spare na mag-relax lang to cut yourself off from everything, even for a while, na gawin nyo kasi napaka-relaxing sa utak yung wala kang hinahabol na kahit ano. Nakakagaan ng pakiramdam.
Kahit nakakulong ka lang sa kwarto, kahit sa maghapon ka lang doon, tapos wala kang ibang plano for the day, gawin mo lang kung anong gusto mo, wala ka ibang iniisip. Sobrang liberating ng feeling. Anyway, bukas na yung alis ko, nag-text na yung binook kong airport transfer sa Klook. Southwest nga pala yung binook ko, hassle-free na yun kasi from hotel to airport sila nang bahala sa akin. Yun din yung ginawa ko noong pagdating ko dito from airport to hotel. Wala, nasakay lang ako, nasakay ng Roro, ng bus. Yun, sila na, asikaso nila ako. 8:30 yung alis ko bukas. Di ko lang ba't masyadong late kasi ang alam ko 11:40 yung flight ko. So dapat nandun ako ng 9:41. Okay, 2 hours before. Update ko na lang kayo mamaya kung saan ako kakain. Okay, bye. Gusto mag-exercise dito sa Boracay, every afternoon yan, abangan nyo mga 5:30 may nagsusumba dito sa main road sa likod ng D-Mall. Isa to sa mga pinagstay namin dati, yung Boracay Uptown. Dati laging ang dami tao dito sa restaurant nila, ngayon halos walang katao-tao. Diyan din sana ako mag-stay ngayon, kaso medyo mahal yung rates nila eh, kaya hindi na yun ang pinili ko. Malapit lang din yung hotel ko sa beachfront, kaya okay na rin. Pansin ko after nung clean up nung 2019 dito, medyo tumamlay yung nightlife nila sa Boracay. Parang dati kasi kahit mga 9 or 10 ang dami-dami pang tao dito, may mga fire dancers pa, tapos ang ingay ng beachfront. Ngayon parang anong oras pa lang, 6:30 pa lang, ang tahimik. May mga pailan-ilang bar na medyo maingay, pero yun, wala masyadong tao. Siguro napagod rin mag-party yung mga tao. So yun na guys, dito na nga tayo kumain sa hotel. Nag-order na lang ako sa restaurant nila. And dito in-order ko sinigang. Wow! Medyo marami. Ito yung reason kung ba't ayaw kong kumain sa labas, kasi baka mamaya marami yung serving. Tapos hindi ko naman mauubos, nakakahiya sa ibang tao na makakita sa akin. Kaya dito na ako nag-decide kumain para at least kung hindi ko man maubos, pwede ko papakin hanggang mamayang bago matulog, diba? Bago dito, nag-swimming ako sa swimming pool nila. Siguro mga 30 minutes doon ako. Yun na yung parang pinaka-workout ko. Nag-jogging ako sa tubig. Ganun. Tapos langoy. Nakailang laps din ako. Siguro mga 5 laps. Balikan. And then, yun na yung pinaka-workout ko for the whole 5 days. Hindi ko alam kung mauubos ko tong sinigang. Pero I'm just trying to enjoy my remaining night dito sa Boracay. After nito, papahinga na. Then tomorrow will be our flight going back to Manila. Tikman natin kung ang lasa. Ayan. Kaya natin ng gulay. Sana may patis at saka kalamansi. Okay naman yung lasa. Lasang dampa. Lasang sinigang sa mga dampa-dampa. So there, kaya muna ako. Baka ito na yung end of day vlog natin. Tomorrow na lang update ko kayo sa transfer natin from Boracay to airport. Okay? Hello, so we're checking out of the hotel. 8:20 na and ilang minutes lang patating na dito yung Southwest.
Check-in na tayo guys. So yan, delayed yung flight namin. Dapat 11 o'clock yung boarding time pero naging 11:25. So yan, sobrang hassle-free nung Southwest Tours kasi talagang sa bawat stop from Boracay, i-pick up ka nila tapos sa Jetty Port merong sasalubong na sa'yo tapos ililid ka nila kung saan ka pupunta tapos mag-antay ka lang saglit mamaya sunduin ka na rin ng Southwest staff para sumakay naman kayo sa Roro tapos pagbaba mo ng Roro may nag-aabang ulit sa'yo doon para sunduin ka sasakay naman kayo ng van papunta dito sa airport so sobrang hassle free unlike nung ganun din yung naging process noong papunta kami dito sa Boracay laging may nakaabang tapos ang isa pang good thing doon hindi ko na kailangan pumila para sa mga environmental fees kasi covered na noong fee so wala na akong hassle talaga na iisipin kung gusto nyo mag-book noon, pwede kayo mag-book sa Klook or sa Agoda. You can use my promo codes for Agoda activities. You can use Agoda Gala. All caps dapat yun. And then for Klook, Raymond Klook. Okay? So punta na ako doon sa gate ko and then natay na lang ng flight pabalik ng Manila. And then we're done with our Boracay trip 2026. So hanggang dito na lang muna at kita-kits sa Dalaka, DJ Raymond. Bye-bye!